Mapagpalang araw po dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. May isa po siyang bedridden dahil may sakit po yung mga buto niya sa kanyang baywang. Kaya hindi po siya nakakatayo, kundi upo lang. Ayan, si Nanay Tali. Kasi po yung mga buto niya po sa balakang, yun ang naging problema. Kaya hindi po siya makatayo, nakahiga lang. Unless naiupo siya, kapon nga daw po, naupo siya rito sa upuan ko kasi pinaliguan siya. Hindi rin, kung tumayo, mahirapan din siya. Pero malakas pa siya. Ang edad niya, nasa 80 may gitna. Ilan taon ka na, Nanay Tali? Mag-84. O 84. O sa susunod na taon, makakakuha siya ng ng 10,000 sa mga social pension para sa mga matatanda. Sana naman. Kasi buhat po sa 80, 85, nakakakuha sila ng 10,000 hanggang 100. Sila lang. Ako anak pa ako natanggap. Kaya sa susunod makakatanggap ka na kasi lampas ka na doon sa 80. Kaya sa 85 mo, doon ka makakakuha. Ganyan kasi yung patakaran noon. Eksaktong edad, 80, 85. 90, 95. Ganon ang nakakatanggap na 10,000 sa mga matatanda. Centennial po yun. Dinadalaw ko siya kasi once a week, nagsishare po ako sa kanya ng salita ng Diyos sa Biblia at pinagpipray ko po siya. Kasi nga po sa sitwasyon niya. Buti nakilala ko siya. Nakita kami nito nung araw, hindi pa na bedridden eh. Hospital kami nagkita. Anong taon yun? Matagal na yon. Sa Mother and Child, doon kami na nagtagpo ni nanay, nagkatabi pa kami. Kaya nakapagkwentuhan kami hanggang sa kinuha ko yung address niya at dinalaw ko siya. At hanggang ngayon, ito pa rin tayo. Dinadalaw ko siya upang dalhin ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. So, bago tayo papalahot, tayo muna yung mananalangin. Amen. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ng puso at isip ng bawat isa, Amen. gayon din ang mga manonood ng video ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Biblia po, pinakikilala niya kung ano lang ang pinagkumpara sa isang tao. Ayon po kay Apostol Pedro, sa kanyang sulat, sa unang sulat ni Pedro, chapter 1, 24 and 25. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. So, dalawang binabanggit ni Pedro. Yung buhay ng tao at ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao po hindi namamalagi dito sa lupa. Pag namatay na po siya, ililibing na siya, wala na. Kaya hindi namamalagi po ang tao sa lupa. Kagaya ng pinagkumparahan ng kasulatan na binasa ni San Pedro, na yung tao ay kinumpara po sa damo, mababang uri ng alaman. O, damo. Ganun lang po ang pagkumpara sa tao. Ibig sabihin, kung ang halaman o ang damo ay namumulaklak na gandang-ganda po tayong mga tao, ang sabi niya, nalalanta din naman ang bulaklak at ang namamatay yung damo. Ganon din po ang tao. Pag sumikat ka, mga maraming artista nagisikat, then hanggang nalaos din po sila.
Isa sa mga sikat na American singers. Si ano ba, yung naging bida ng The Bodyguard. Sikat na sikat yan. Magandang boss, mataas ang boses. Nagkamal ng maraming kayamanan. Pero nalahos din po siya. Ganyan po ang tao. Hindi sila namamalagi dito sa ibabaw ng mundo. Pero ang sabi ni Pedro, yung salita ng Diyos, yun po yung namamalagi. Walang, kumbaga sa pelikula, walang ending. Ganito naman ang sabi ni Apostol, ni Juan. Basahin natin naman yung sulat ni Juan. Dito po sa unang 1, 2, meron tayong mababasang ganito. Sabi niya, sa 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng ginahumalingan nito. Lahat ng narito. Ang sabi ni Juan, mapaparam o mawawala. Mawawala. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Oh. Kita nyo? Mananatili. Sino yung mananatili? Yung nabubuhay sa salita ng Diyos o kalooban ng Diyos. Oh. Pero lahat mawawala. Bakit sinabi kong mananatili ang tao? Samantalang sabi ni Pedro, mapaparam pati ang tao. Opo. Kasi itong daigdig na ito na kung saan dito tayo nilagay ng Diyos, hindi po ito yung permanente nating tirahan. Para lamang po tayo nakikidahan dito. Ang talagang pirmihang tirahan ay doon sa langit. Kaya sabi niya, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hanggang langit, mabubuhay ka magpakailanman. Amen. Kasi yung pupunta ng langit at mabubuhay ng walang hanggang sa langit, sa piling ng Diyos, yung dito pa lang sa lupa, ay nagsisunod na sa kalooban ng Diyos. Amen. Pero pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, hanggat nabubuhay ka, at pag namatay ka, hindi ka mamamalagi sa langit, kaibigan. Hindi ka sa langit pupunta. Sa impyerno ka pupunta. Everlasting po yun ang impyerno. Magpakailanman din. Kaya si Jesus po ang nagturo. Pare-reset natin kay Nanay Tali, ha? Nanay Tali, bigkasin mo nga yung ama namin. Yan. Madami sa langit ka, sabay ng ngalan mo. Ako sa amin nakari ang moso, dinalaw mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. At patawarin po kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso. Iyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Kabisado ni Nanay Tali yung ama namin. Yung kantang ama namin na yan, ang nagturo po niya si Jesus. Nung panahon na yon, ang sabi nila Pedro, Panginoon, turuan mo kaming manalangin gaya ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Kaya sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Yung binigkas ni Nanay Tali, yun na yun po ang tinuro ng Panginoong Yesus. Kung inyong mapapasin, mayroong isang katagaron. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Yun. Ibig sabihin, pinapaalam ng Panginoong Yesukristo, kapag sumunod tayo dito sa lupa, sa kalooban ng Diyos, tayo po hanggang langit. Amen. Yun ang sinasabi ni Juan. Mananatili magpakailanman. Amen. Yun po. Kung susunod sa kalooban ng Diyos.
Pero kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, hindi mangyayari sa iyo, kaibigan. Doon ka sa impyerno. Sa impyerno, eternal din yun. Walang hanggan din na impyerno. Wala nang lipatan. Pag nasa impyerno ang tao, hindi malilipat sa langit. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Kaya hanggang dito sa nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, dito pa lang sundin natin si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Nang magsimula po siyang mangaral, ganito po ang kanya sinasabi. After na sinabautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, ito ang kanya sinabi. Ano po? Sa Mateo 4:17, babasahin po natin. Magmula noon, nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo taligdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Para pagharian po tayo ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi niya, pagsisihan. Ang alin daw po pagsisisihan natin? Ang ating mga kasalanan. Kasi po, paano ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan? Kaya lahat po tayong mga tao ay makasalanan o nagkasala sa Diyos. Ang sabi ni Juan, ganito po ang mababasa dito sa unang sulat ni Juan, chapter 1, verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ng katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, ibig sabihin, lahat tayo nagkasala yung kay Juan, ayon sa pahayag ng Diyos. Oh, pag sinabi mong wala kang kasalanan, mabigat yan. Kapag katulad mo ang Diyos, katulad mo si Jesus. Oh, wala, immortal tayo, may kamatayan tayo, kaya nagkasala tayo. Kung walang kasalanan, wala sana tayong kamatayan. Immortal tayo nanilikha ng Diyos kanya lang, nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Ang lumaganap ang kamatayan, ang sabi ng Biblia. Dito po sa Roma 5:12. Ganito po ang mababasa. Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, sa mundo natin, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan po yun. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat po tayo nagkasala. Pag sinabi mo wala kang kasalanan, katulad ka ng Diyos. Katulad ka ni Jesus na walang kasalanan. Pero hindi. Maliwanag ang surat ni Pablo. Lahat tayo nagkasala. Kasi nga po, nakakaranas tayong kamatayan. Kung walang namamatay, hindi walang kasalanan. Sabi ni Pablo. Kaya sabi ni Jesus, dito pa lang sa ibabaw ng lupa, magsisi para mapatawad tayo ng Diyos. Hanggat hindi po tayo patatawarin ng Diyos, hindi siya maghahari sa atin. Hindi po pwedeng maghari ang Diyos sa tao na makasalanan. Kailangan magsisi ka ng kasalanan, kaibigan. Para pumasok ang Panginoon Diyos sa iyong buhay. Yun ang turo ni Jesus. Kung naniniwala tayo kay Jesus, sundin natin siya. Magsisi. Sabihin na magsisi, tatalikuran ng ating mga kasalanan.
Yun po yung pagsisisi, pagtalikod, bibitawan. Ganun po ang buhay. Kaya hanggat nabubuhay tayo, dito pa lang simulan na natin ang repentance. Eh yung iba naman kasi, ang sabi nila, di ba pag namatay ka, ipagdadasal ka lang namin. Oh, anong dinadasal nila? Sana po yung mahal namin sa buhay, babanggitin yung pangalan, patawarin mo po sa kasalanan, at kunin mo na po sa aning kaluluwa niya, isama mo dyan sa iyong kaharian. Oh. Kaya kanila pinagdadasal, ang sabi nila, para pag kami naman ang namatay, meron din magdadasal sa amin. Kumbaga, parang nagbabayad ka ng utang ng loob. Amen. Oh, di ba? O nasubukan nyo na ba sumama sa libing? Amen. Di ba ganyan ang sinasabi ng pare? Sa misa, babanggitin yung pangalan ng patay bago bibindisyonan. At anong dalangin nila? Kunin ang kaluluwa na ni Juan de la Cruz. Isama sa iyong kaharian. Oh. Eh, utos. Yung taong mismong buhay ang magsisi. Hindi yung patay. At wala rin naman turo sa Biblia, yung patay panalangin mo, paghingi mo ng tawad. O meron ko naranasan nung araw. Yung magsan. Unang na yung kuya niya. Pero magpisan yun ha. Nung dumalaw yung pisa niya, nakababata sa kanya, kuya, patawarin mo ako. O kita mo? Bakit na nabubuhay siya, hindi siya kumingi ng tawad? Bakit kung kailan andun na sa kabaw, yung pisa niya na mas matanda sa kanya, kuya, binanggit yung pangalan, patawarin mo ako. Eh, paano pa makakasagot yung patay? Amen. Dapat, kapag nabubuhay tayo sa lupan dito, kung may tayo kasalanan sa ating kapwa-tao, humingi na tayo ng tawad sa kanila kung ano man yung nagawa nating kasalanan. Aminin natin. Yan ang paghingi ng tawad pag-amin. Yung iba, sinoshortcut nila. Pag nagkita sila, yung dating magkaaway, o pare, sorry ganun lang. Hindi. Dapat kung ano yung nagawa mong masama sa kapwa mo tao, babanggitin mo yun. Babanggitin mo. Kilalanin mo yung kasalanan mo. Kaya nga repentance pagsisisi. After that, humingi ka ng tawad. Amen. Then, humingi ka ng tawad ngayon sa Diyos. Ganun ang tamang proseso ng paghingi ng tawad. At doon ka pag-aharian ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya tayo bilang tao, inalintulad tayo sa isang damo lang. Ang damo, sabi niya, namumulaklak, napakaganda, yan ang karitan niya. Pero darating ang araw, mamamatay yung damo, malalanta, yung matutuyot yung bulaklak niya. Sabi niya, ganyan din ang tao. Sikat ka ngayon, bukas hindi ka na sikat. Maring hindi ka sikat ngayon, maring bukas ikaw naman nasisikat. Likewise. Pero hindi ka mamamalagi, mawawala ka rin. Amen. Pero kapag sinunod mo yung proseso ng pagsisisi, mamamalagi ka magpakailanman. Yun ang sinasabi ng Biblia. Nasa inyo po yan. Buhay ninyo yan. At least sinishare lang natin yung nakasulat. Kung ano yung nakasulat, binabasa lang po natin. Hindi tayo nanloloko ng tao. Amen? Amen. Sana po meron kayong natutunan kayong mga nanonood ng video nito. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Amen. Nasa tahanan po tayo ni Nanay Tali. Dinalaw natin siya. Binahaginan ng salita ng Diyos. Ayan po siya, Ayan. Yan. Kung gusto nyo dalawin, dito lang po sa Barangay 104. Dito po sa District 1, Tondo, Manila.
Tondo, Manila. Kung gusto niyo po pasyalan siya, nag-iintay lang siya ng inyong pagdalaw, kaibigan. Ako naman po inyong kaibigan, guest brother Manny Bautista. Isa lang ang masasabi ko. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye.